Mga kasama! Nilulusob tayo! May sunog mga kasama! Sinusunog tayo! Gumising kayo! Tinutupok na ng apoy ang mga bahay natin! Diyos ko anak! Sinusunog na mga tauhan ni Benito ang bahay natin! Itigil nyo yan! Nakikiusap ako! Huwag niyo sunugin ang bahay ng mga tao! Tay, nilulusob po tayo ng mga tauhan ni Don Benito. Walang awa po nila binubugbog ang mga lalaking nakatira rito. Tumakas na po kayo. Iligtas niyo na po ang sarili niyo, Tay. Hindi anak, dito lang ako. Pagkasama natin aaharapin ang mga tauhan ni Don Benito. Lalong-lalo na sip-sip na si Arnulfo. Huwag na po matigas ang ulo niyo, Tay. Halika na, lumabas na tayo sa bahay. Pagkalabas ni Laterio at Lolo Pilo sa kanilang bahay, ay nakita nilang nakikipaglaban ang kanilang mga kasama sa mga tauhan ni Don Benito, habang ang palibot ng kanilang kubo ay nasusunog na rin at tinutupok na ng apoy. Umalingaw-ngaw ang iyak, sigaw at pagmamakaawa ng mga taong nawalan ng bahay at ng minamahal sa buhay. Ang mga nasugatan, walang ibang nagawa kundi pagmasdan ang pamilya na kasamang nasusunog sa kanilang tahanan. Dala ng labis na galit ng mag-ama, pati si Lolo Pilo ay nakipaglaban na rin sa mga tauhan ni Don Benito. Sa kabilang gilid naman ng nasusunog na baryo, nakatayo sina Don Benito at Arnulfo. Nakangisi ang mga ito, kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril mula sa kamay ni Arnulfo. Subalit walang gustong tumigil. Para bang wala nang pakialam sa buhay nila ang mga tao. Ang mahalaga para sa kanila ay maipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa bahay at lupa na pilit na inaangkin ng hasyendero na si Don Benito. Sige! Ubusin niyo mga bahay ng mga walang hiyang! Sunugin niyo at wala kayong ititira! Nakita ni Terio si Don Benito. Sumisigaw habang nakatayo. Masayang masaya ito na nakatingin sa kanila. Dala ng matinding galit, sinubukan ni Terio na sugurin ito. Ngunit niyakap siya ng kanyang ama na si Lolo Pilo para pigilan sa balak niyang gagawin. Lalo pa at nakatutok sa kanila ang hawak na baril ni Arnulfo. Lumapit ang mga ito sa nagpupumiglas na si Terio. Bitiwan mo ako, Tay! Papatayin ko ang hayop na yan! Lalong-lalo na si Don Benito! Papatayin ko siya! Terio, wag! Wag! Wala tayong laban sa kanila, anak. May mga baril sila at marami ang kanyang tauhan. Pero hindi nagpapigil si Terio. Nagpumiglas siya sa pagkakahawak ni Lolo Pilo. Akma na sanang susuntukin niya si Don Benito nang itutok nito ang hawak na baril sa kanyang noo. Kaya naman, ginawa ni Lolo Pilo ang lahat para mahawakan ng maigpit ang kanyang anak. Halos mabaliw na siya sa sobrang pag-aalala na baka biglang kalabitin ni Don Benito ang gatilyo ng baril. Sige! Ituloy mo! Ituloy mo! Subukan mo, Terio! Bakit hindi mo siya bitiwan, Tatay Pilo? Tignan ko lang kung masasagga niya ang lahat ng mga bala ng baril ko. Ang kakapal ng mga mukha niyong tumira sa lupa ko. Amin ang lupang to, Don Benito. Mapapatayin niyo muna ako. Mapapatayin niyo muna kami lahat bago mo makuha ang aming pinaghirapan. At kapag nangyari yun, magdadaan muna kayo sa ibabaw ng mga bangkay namin. Pinaghirapan? Paano ang utang niyo sa akin? Sige nga! Kailan niyo ako babayaran, ha? Nangako kami, Don Benito. Nangako kaming babayaran namin hanggang sa huling sentimo ang aming mga pagkakautang. Kaya anong dahilan? At kailangan niyo sunugin ang aming mga tahanan? Konting panahon lamang ang hiniling namin sa iyo, Don Benito. Bakit kailangan paghumantong sa ganito ang pagpapanayas niyo sa amin? Sawang-sawa na ako sa mga pakiusap ninyo. Hindi ba't pumirma kayo sa mga kasulatan? Ha, Tatay Pilo, Terio? Hawak ko mga dokumento na nagsasabing, sa akin na ang lupang ito. Kaya ano man ang gawin ko sa inyo, ay gagawin ko. Dahil ako na ang bago nagmamayari sa mga lupa ninyo. Dahil sa tensyon
at pagpupumiglas ni Teryo mula sa pagkakayakap ng kanyang ama, nabitiwan siya ni Lolo Pilo. Matapang siyang naglakad habang nagsasalita papalapit kay Don Benito. Kaya kahit nakatutok pa rin ang baril nito sa kanya, ay hindi siya nagpakita ng takot dito. Ipinagmamalaki mo mga papel, mga huwad na dokumento. Niloko mo kami. Ginamit mo ang pera mo para gipitin kami. Kaya kahit anong mangyari, hindi mo makukuha ang lupa namin. Dahil sa amin ang lupang ito. Tuluyan ng sinuntok ni Teryo si Don Benito. Dahil sa ginawa niya, si Arnulfo naman ang humampas ng baril sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa habang namimilipit sa sakit. Nang makita naman ni Lolo Pilo ang kanyang anak na dumugo ang labi, ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sinugod niya ng suntok si Arnulfo, subalit nakaiwas ito. Pinaputukan siya nito ng baril sa lupa upang tumigil siya sa muling pagakbang. Dala ng galit ni Arnulfo, lumapit ito kay Lolo Pilo at binaril ng malapitan ang palad ng matanda. Napasigaw si Lolo Pilo sa labis na sakit. Napaluhod ang matanda sa lupa habang hawak ang sariling kamay. Kaya naman, mabilis na tumayo si Teryo. Hinarap niya si Arnulfo para ipagtanggol ang kanyang ama. Subalit muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril mula sa hawak ni Don Benito. Mas lalo nitong itinutok ang baril sa mag-ama. Kung mahalaga sa inyo ang buhay nyo at ang buhay ng mga kasama mo, Teryo, aalis kayong lahat dito bago sumikat ang araw. Dahil kung hindi na rin kayo sisikatan ng araw. Sige mga kasama, sunugin ang lahat ng mga bahay rito. Wala kayong ititira, kahit isang haligi sa mga tahanan nila. Gusto kong maalala ninyong lahat ng pagkakautang nyo sa akin ay dapat ninyong pagbayaran. Kayo na nga may atraso. Kayo pa may ganang magmatigas. Sige, sunugin ninyo. Siguraduhin ninyong sunog lahat. Anak, tara na. Umalis na tayo rito. Wala na tayong magagawa. Tinutupok na ng apoy ang bahay natin. Inilalayan ni Pilo ang kanyang anak at lumayo sa nasusunog nilang bahay. Kasama nila ang mga taong nawalan din ng tirahan, pamilya at lupa na tuluyan ng inangkin ng isang ganid na asyendero na si Don Benito. Ni isang dokumento ay wala silang pinirmahan. Niloko sila ni Don Benito at nagpanggap na mabuting tao. Nag-alok ng tulong bilang pagpapakita ng pakikisama sa kanila. Kinuha ang kanilang loob. Nagtiwala sila at pumayag na gamitin ang ipinahihiram nitong salapi. Ngunit sa huli pala, nahulog lamang sila sa isang patibong. Palak pala nitong kunin ang kanilang mga lupain. Pagkatapos ng eksenang yon, nilisan ng mga tauhan ni Don Benito ang baryo ng San Sebastian habang humahalakhak ng malakas. Wala na silang nagawa kundi ang umalis sa lugar na yon. Wala silang nadalang gamit kundi ang suot lamang nilang damit. Habang si Lolo Pilo, tahimik na naglalakad, tinitiis ang sakit ng nabutas niyang kamay. Saka lang din naalala ni Teryo ang nangyari sa kamay ng kanyang ama. Tay, may sugat po kayo. Pasensya na po. Hindi ko po napigilan kanina si Arnulfo. Magbabayad talaga sa akin ang hayop na yon. Lalong-lalo na si Don Benito. Anak, huwag mo akong alalahanin. Ayos lang ako. Ituloy lang natin ang paglalakad. Saka na lang natin ito gamutin pag dumating na tayo sa bago nating lilipatan. Saglit lang po, tay. Pupunit lang ako ng tela sa laylayan ng damit ko at itatali ko po sa kamay nyo para hindi kayo maubusan ng dugo. Agad na pumunit ng damit si Teryo at itinali yon sa sugat ng kanyang ama. Pagkatapos ay ipinagpatuloy na nila ang paglalakad. Hanggang sa humantong sila sa gitna ng kagubatan
na kung saan ay napapalibutan sila ng mga nagtataasan na puno ng balete. Inilingan nila ang kanilang paningin sa paligid upang maghanap ng lugar na pagtatayuan ng kanilang bagong bahay. Mga kasama, pansamantalang dito muna tayo magpapahinga. Gagawa tayo ng mga bago nating tahanan. Pagkatapos, ang ibang mga kalalakihan ay hahanap ng makakain natin. Ang iba naman ay magpuputol ng kahoy para sa mga haligi. Ikaw naman, Tay, magpahinga muna kayo at magpapakuha muna ako ng gamot para sa inyo. Ayos naglaban ako, anak. Unahin mo muna ang pagpapatayo ng bahay para makapagpahinga tayo na maayos. Kayong lahat, kapag natapos na tayo gumawa ng bahay, tulong-tulong naman tayo sa paggawa ng mga pana at mga palaso para hindi na maulit ang mga nangyari kanina. Ipagtatanggol na natin ang ating mga sarili. Kung ano man ang binabalak mo, anak, ang mabuti pa iwag mo nang ituloy. Kesa ang marami na naman ng buhay ang malagay sa panganib. Hindi, Tay. Hindi na po ako papapigil sa inyo. Matagal na akong nagtiis. Nakinig ako sa inyo. Pero ngayon, Tay, lalaban na po ako. Lalaban na kaming lahat. Mga kasama, dumating na tayo sa hangganan ng pagtitiis. Alam ko, kayong lahat ay namuhunan ng pagod, hirap at katatagan ng loob para iwanan ang inyong mga sariling tahanan sa San Sebastian. Ngayon, narito tayo sa isang lugar na hindi pa nararating ng kahit na sino. Dahil sa pang-aapi at paglapastangan sa atin ni Don Benito Alhar, pagyayamanin natin ang lugar na to, mga kasama, upang magsilbing kuta natin. Oo, tayo ay mahirap lang, ngunit tayo ay marami. At dahil dyan, magkakaisa tayo para bawiin ang ating mga lupain. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga tao sa sinabi ni Teryo. Bawat isa ay punong-puno ng pag-asa na mababawi pa nila ang kanilang mga lupain. Pagkatapos ng pag-uusap nila, nagsimula na silang kumilos. Lahat ng pangkat ay kanya-kanya na ng pagganap ng mga nakatokang gawain para sa kanila. Si Teryo naman, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Gaganti siya. Kukunin niya ang anak ni Don Benito at yun ang gagamitin niya na panlaban upang maibalik sa kanila ang kanilang mga lupain. Nagsama lang siya ng 2 lalaki na makakatulong niya sa pagdukot sa anak ni Don Benito kay Sandra. Hindi siya nagpaalam sa kanyang ama. Tahimik silang lumabas ng kagubatan at pinuntahan ang mansyon ni Don Benito. Pagdating nila roon, narinig nila ang masayang pagdiriwang ng mga tauhan nito habang naglalasing sa loob ng mansyon. Mula sa kinatatayuan ni Teryo, dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito habang nakasilip siya sa bintana. Samantala, sa loob naman ng mansyon ni Don Benito, nagkakasiyahan sila sa tagumpay na nakamit sa pagpapalayas nila sa mga tao sa baryo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga bote ng alak mula sa mga tauhan niya. Pakiramdam niya, siya na ang hari sa buong baryo ng San Sebastian. Sige, uminom kayo. Kumain kayo. Ayan, maraming pulutan, huwag na kayong mahiya. Sige lang, kainin niyo lahat ng mga pagkain nakikita niyo sa ibabaw ng lamesa. Bumabahari ng alak. Magpapakasaya tayong lahat. Para sa inyo yan. Dahil sa wakas, sa akin na ang lupang yon. Mga kasama, masarap talagang lasapin ang tagumpay. Mabuti na lamang at natauhan ng mga walang niyang magsasakang yun, di ba? Kung nakipagmatigasan pa sila sa akin, marahil pinaglalamayan na sila ngayon. Kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng malakas na tawanan ng mga tauhan ni Don Benito, sinabi ni Arnulfo na dapat raw magpasalamat pa ang mga magsasaka kay Don Benito
dahil binigyan ito ng pagkakataon ang mga tao na mabuhay. Kung tutuusin daw, ay dapat rematado na raw ang lupa ng mga magsasaka. Kung hindi raw sa pagpapautang ni Don Benito sa mga ito. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Don Benito. Bueno, masyado silang umasa at naniwala sa pamumuno ng mag-amang Teryo at Tatay Pilo. Pinagbibintangan nila ako na pineke ko raw ang kanilang mga titulo at kasulatan. Legal ang mga pinangahawakan ko ng mga dokumento. Wala silang ebidensya na magsasabi na peke ang mga dokumento ko. Malinaw ang kasulatan na nilagdaan nila na may tinanggap silang pera mula sa akin. Kahit pa makarating sa husgado, wala silang katibayan na inagaw ko ang kanilang mga lupain, hindi ba? Habang nagkakasiyahan sila Don Benito at ang mga tauhan nito, dinig na dinig naman ni Sandra mula sa loob ng kanyang kwarto ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Kung ano ang ginawa ng kanyang asawa sa mga kaawa-awang magsasaka. Parang pinupukpok ng maso ang kanyang dibdib dahil sa labis na pag-aalala para kay Teryo, ang lalaking una niyang minahal. Ngunit wala siyang magawa. Isa siyang bilanggo sa mansyon ng malupit niyang asawa. Kabayaran siya sa pagkakautang ng kanyang mga magulang. Alam niya na hindi ang lupa ang dahilan kung bakit galit na galit ang kanyang asawa kay Teryo. Iyon ay dahil sa mortal na magkaaway ang dalawa sa puso ni Sandra. Maya-maya pa ay bigla niyang narinig ang malakas na iyak ng kanyang anak na si Ulap. Nang mga sandaling yun, si Teryo ay tahimik na umakyat sa balkonahe ng mansyon. Habang hawak ang espada, ay pumasok siya ng palihim sa loob ng kwarto ng anak nina Don Benito at Sandra. Sakto yun, nahawak lang ito ng katulong at walang ibang nagbabantay. Huwag kang sisigaw! Akin ang bata! Kundi, mapipilitan akong patayin ka! Dala ng takot ng kasambahay, ay hindi nito napigilan ang hindi mapasigaw. Sumabay pa ang iyak ng sanggol. Inagaw niya ng mabilis ang bata at tumakbo si Teryo sa balkonahe. Sinilip niya kung gaano kataas ang luluksuhin niya para makatakas. Samantala, nang dahil naman sa malakas na sigaw ng kasambahay, nabulabog ang mga nag-iinuman na mga tauhan ni Don Benito. Ganon din si Sandra na nagmamadaling pumasok sa loob ng silid ng kanyang anak. Nagkasabay silang dalawa ni Don Benito at ang mga tauhan nito habang hawak ang baril. Nang makita nila ang kasambahay na umiiyak at nagsisisigaw, ay agad na nagtanong si Don Benito. Anong nangyari? Sinagot ng katulong ang tanong ni Don Benito at sinabing kinuha ni Teryo ang anak ng mga ito. Halos mawalan ng malay si Sandra dahil sa labis na pag-aalala. Si Don Benito naman ay galit na nagmamadaling hinabol si Teryo na nakita nitong tumalon pababa ng balkonahe. Inaulanan nito ng bala ng baril si Teryo habang karga si Ulap. Para bang wala itong pakialam kung tamaan ng bala ang anak ni Sandra. Gumanti naman ng pana ang dalawang kasama ni Teryo, kaya nakapatay ang mga ito ng dalawang tauhan ni Don Benito. Narinig ni Teryo na hinabol sila ng putok ng baril, kaya sinikap niyang protektahan ang bata. Kaya hanggang pagpasok nila sa madilim na bahagi ng kakawyan ay hindi na sila nakaganti ng pag-atake. Mas inuna niyang makaalis sa lugar na yon upang hindi masaktan ang bata. Samantala, sa mansyon naman ay takot na takot si Sandra nang marinig niya ang putok ng baril mula kay Don Benito. Benito, wag! Huwag mo silang paputukan ng baril! Nakikiusap ako! Baka tamaan ang anak ko! Wala akong pakialam! Umalis ka sa daraanan ko! Baka pati ikaw samain sa akin!
Akma na sanang aalis si Don Benito para habulin sina Teryo at ang mga kasama nito. Pero pinigilan ni Sandra ang asawa. Sakto naman yun na bumalik na ang mga tauhan nito na humabol kina Teryo at sinabing na wala na ang mga ito sa madilim na bahagi ng kakauyan. Saka lang nakahinga ng maluwag si Sandra nang marinig ang sinabi ni Arnulfo. Binitiwan niya ang kamay ni Don Benito na matalim ang pagkakatitig sa kanya. Malakas nitong sinampal si Sandra. Sa susunod na pigilan mo pa ako. Bala na ng baril ko ang tatama sa mukha mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Bakit hindi kita pipigilan, Benito? Buhay na ng anak ko ang nakataya. Kahit nakilan talaga, hindi ka marunong magmahal. Kaya wala kang pakialam sa anak ko. Wala kang kasing sama. Dahil sa sinabi ni Sandra, inilang hakbang lang ni Don Benito ang pagitan nila at dinakot nito ang kanyang bibig. Bigyan mo ko ng anak nang malaman mo kung paanong magmahal ang isang katulad ko. Itong tandaan mo. Sa oras na magkita ulit kami ni Teryo, at kahit dala pa niya ang anak mo, idadamay ko siya. Tandaan mo yan. Idadamay ko siya, Sandra. Galit at pabalyang binitiwan ni Don Benito ang panga ni Sandra. Saka umalis sa kanyang harapan. Nahawakan niya ang kanyang pisngi na nasaktan habang matalim ang tingin sa papalayong asawa. Samantala, mabilis naman ang takbo ni Teryo habang binabagtas nilang tatlo ang daan pabalik sa kanilang kuta. Habol ang hininga, nayakap niya ang anak ni Sandra. Pagkalipas ng ilang oras na pagtakbo, sa wakas ay narating nila ang kinaroroonan ng kanilang mga kasama. Nakita niyang nakaabang na ang kanyang ama na si Lolo Pilo. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa bata. Teryo, bakit karga-karga mo ang anak ni Sandra? Talaga bang nasisira ang kana ng ulo? Tay, pabayaan niyo na nga po ako sa diskarte ko. Huwag niyo po akong pakialaman. Kaya ba umalis ka nang hindi nagpapaalam para magawa mo gusto mo? Oh, ano ngayon ang balak mo sa batang yan, ha? Sumagot ka, Teryo. Ano ang balak mo sa kanya? Walang natanggap na tugon si Lolo Pilo mula sa kanyang anak. Sa halip ay ibinigay nito sa lalaki ang bata na umiiyak. Saka nagpakuha ng papel at ballpen sa isa sa mga kasama nilang lalaki. Nagsulat ito at hindi siya pinapansin. Teryo, tinatanong kita. Magsalita ka. Ano ang balak mo sa batang yan? Hindi na ba mahalaga sa'yo na anak yan ni Sandra? Wala na po akong pakialam, Tay. Matagal na pong tapos ang tungkol sa amin ni Sandra. Kaya huwag niyo na pong babanggitin ang pangalan niya sa harapan ko. Teryo, huwag mong gawin ito, anak. Baka mapahamak ang bata. Wala siyang kinalaman. Marami ang namatay sa mga kasama natin, Tay. Marami rin po namatay ng mga bata habang sinusunog nilang tahanan natin. Kung tutuusin, kulang pa ang buhay ng batang yan sa buhay ng mga nawala. Diyos ko, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo, anak. Walang kasalanan ng batang yan. Walang kinalaman ng batang yan sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Hindi niyo na po mababago ang pasya ko, Tay. Ipapadala ko ang sulat sa mga alahar. Sisiguraduhin ko na makakarating ang sulat sa kanila. Papatayin ko talaga ang bata kapag hindi niya tayo pinagbigyan sa kahilingan ko sa kanila. Hindi naman sa pinangungunahan kita, Teryo. Bakit naman na walang malay na batang yan ay inadamay mo? Walang kasalanan ng bata. Ayoko na balang araw ay pagsisihan mo mga gagawin mo. Nasaan ang konsensya mo, Teryo? Kung kaya mo patayin ng bata, ako hindi. Hindi ako makakapayag na magtagumpay ka sa binabalak mo. Hindi dapat gamitan ng konsensya ang hayop na yun, Tay. Si Don Benito na rin ang nagturo sa atin upang umisip ako ng ganito. Kapag hindi siya pumayag sa kahilingan ko, ay kailangan patunayan natin na tayo ay may isang salita. Talaga bang yun lang ang dahilan
kung bakit galit na galit ka kay Don Benito. Bakit, Tay? May iba pa bang dahilan? Ibang nakikita ko galit sa mga mata mo, Teryo. Alalahanin mo na kung minsan nakababatay ang sobrang galit. Mamatay man ako, Tay. Sisiguraduhin kong mauunang mamatay sa akin si Don Benito. Magsasalita pa sana si Lolo Pilo, pero iniwan na siya ni Teryo. Nahabol na lamang niya ng tingin ang kanyang anak. Kasunod ng malalim na buntong hininga, ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, mula sa mansyon ni Don Benito, iyak ng iyak si Sandra. Hindi na siya mapalagay hanggat hindi niya nakikita ang kanyang anak na si Ulap. Iba ang takot na nararamdaman niya habang nakaupo siya sa upuan sa harap ng lamesa. Ay wala ring tigil si Don Benito sa pagmumura sa kanya. Pabalik-balik ito sa harapan niya habang nagmumura. Tama na nga kakaiyak mo, Sandra. Nakakabingi na ang boses mo. Kung meron ba dapat sisihin sa nangyari kagabi, ay walang iba kundi ikaw. Bigong-bigo sa'yo si Teryo, ano? Kaya't ang anak mo ang pinagdiskitahan niya. Kung ano man ang masamang hinala mo sa akin, wala na akong magagawa. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang aking anak. Benito, gumawa ka ng paraan para maibalik sa akin ang aking anak. Paraan? Saan ko hahanapin ang mga demonyo na yon, ha? Malawak ang kabundukan ng San Sebastian. Saan ko sila hahanapin? Magsasalita pa sana si Sandra nang biglang pumasok si Arnulfo. Nagmamadali ito sa paglapit at sinabing may dumating na sulat na nakaipit sa pana. Nasa labas daw yun ng bakuran ng mansyon. Ang papel ay ibinigay nito kay Don Benito at agad na binasa ng lalaking kung ano ang nakalagay sa loob ng sulat. Don Benito, nasa kamay namin ang buhay ng iyong anak. Kapag hindi mo na ibalik sa amin ang lupang inyong kinamkam, papatay namin siya. Ang kasagutan mo ay iwanan mo sa panang ipinadala ko. Kapag hindi kami nakatanggap ng sagot sa loob ng 2 araw, huwag mo nang asahan na buhay pa ang inyong anak. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Don Benito sa labis na galit. Bumunot ito ng baril at nagpaputok ng 3 beses. Dahil sa reaksyon ng lalaki, nag-alala si Sandra sa laman ng sulat, kasabay ng pagmumura at pagsasalita ni Don Benito. Anong akala niya sa akin? Hindi ako isang tao na madaling takutin. Hindi! Sabay lapit ni Don Benito sa bintana. Dinampot naman ni Sandra ang nilamukos na papel ng kanyang asawa at binasa ang sulat. Nag-alala siyang lumapit sa asawa na nanginginig sa labis na galit. Benito! Benito, papatayin nila si Ulap! Ibigay mo na ang kanilang kahilingan! Sige na! Ano? Naluloko ka na ba? Gusto mo sumuko ko sa mga walang yang yon? Katumbas ba ng mga lupain yon? Ang buhay ng aking anak, Benito! Sadyang sa kanilang lupa. Alam mo, nagipit lamang sila, kaya nangutang sila ng pera sa'yo. Alalahanin mo, nangako ka sa akin na hindi mo kami pababayaan. Kaya ako sumama sa'yo at pumayag na manatili sa piling mo. Ay dahil sa anak kong si Ulap. Kung mawawala siya, ay mas gugustuhin ko na lamang din na mamatay. Benito, bakit hindi mo nalang sila pagbigyan sa kanilang mga kahilingan? Sandali nga. Pinapanigan mo ba mga magsasakang yon, ha, Sandra? Pinapanigan mo si Teryo? Ang magamang yon? Ang pinapanigan ko ay ang katarungan. Lahat man ng ating kayamanan ay hindi ko ipagpapalit sa buhay ng aking anak. Tumigil ka! Makinig ka, Sandra. Gawin na nila ang lahat ng gusto nilang gawin sa iyong anak. Pero kahit kailan, hindi ako susuko sa kanila. Lalong-lalo na kay Teryo. Naiintindihan mo?
at hindi ko ibibigay sa kanila ang kanilang mga hinihingi. Manigas sila! Sabay talikod at alis ni Don Benito sa harapan ni Sandra. Hindi na nahawakan ni Sandra ang kamay ng asawa dahil mabilis na itong nakaalis. Umagos na lamang ang masaganang luha sa kanyang mga mata at napakapit sa kanyang braso. Sinubukan pa rin niya na habulin ito hanggang sa labas ng kanilang bahay. Nagmamadali siya sa pagakbang dahil nakita niya itong sumakay sa sasakyan. Benito! Benito, saan ka pupunta? Nakikiusap ako. Huwag mong idadamay ang anak ko! Tuluyan ang nabingi sa katahimikan ng paligid si Sandra. Nang umandar papalayo ang sasakyan, nanginginig ang kanyang katawan at nangihina ang tuhod na napaluhod siya sa lupa. Diyos ko! Huwag niyo pong hayaan na merong mangyaring masama sa anak ko. Kailangan ko siyang mahanap. Kailangan ko makausap si Teryo bago pa mahuli ang lahat. Magulo ang isip na umalis si Sandra sa mansyon. Sinamantala niya ang pagkakataon na wala ang kanyang asawa. Inahak niya ang daan papunta sa baryo ni Teryo at Lolo Pilo. Subalit wala siyang nadatnan doon maliban sa mga sunog na bahay at gamit ng mga taong nakatira doon. Mas lalong bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang wala na roon sina Teryo at Lolo Pilo. Tumungo siya at sinundan ang mga bakas ng paa papasok sa loob ng kagubatan. Wala na siyang pakialam kahit saan pa siya makarating. Ang mahalaga, maabutan niyang buhay ang kanyang anak na si Ulap. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata habang tinatahak ang daan. Inabot siya ng halos 1 oras sa pagsunod sa bakas ng mga paa na nagsilikas na mga tao hanggang sa makarating siya sa gitna ng kakawyan. May mga kubo na bagong tayo na nakita niya mula sa hindi kalayuan. Si Lolo Pilo ang unang nakakita sa kanya, kasama ang ilang kalalakian na may hawak na mga pana at itinutok yun sa kanya. Nilapitan siya ni Lolo Pilo. Sandra, ano ginagawa mo rito? At sino kasama mo? Ako lang po nagpunta rito. Tatay Pilo, si Teryo gusto ko siya makausap. Nasaan siya? Pakiusap, dalhin mo ako sa kanya. Sige na po, parang awa niya na. Nasaan ang anak ko? Parang awa mo na, Tatay Pilo. Dalhin mo ako sa kanya. Kitang-kita ni Lolo Pilo ang takot sa mga mata ni Sandra. Bigla siyang nakaramdam ng awa para rito. Kaya't wala na siyang nagawa kundi ang dalhin nito sa kinaroroonan ng anak niyang si Teryo. Samantala, habang tumutulong si Teryo sa pag-aayos ng dingding ng kanyang bahay, ay narinig niya ang mga yabag papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kasunod ng boses ni Lolo Pilo. Teryo! Si Sandra, nandito siya. Ha? Teka. Paano niyang natunto ng lugar na to? May kasama ba siya, Tay? Wala, anak. Halatang mag-isa lang siya nagpunta rito. Tingin ko, naglakad lang siya dahil sa marumi ang laylayan ng kanyang damit. Mula sa kinatatayuan ni Sandra, ay dinig niya ang malamig na boses ni Teryo na parabang hindi ito masaya sa pagpunta niya sa kuta nito. Parang may kung anong kutsilyo ang tumusok sa kanyang dibdib sa pagbabagong yon ng lalaking dati niyang minahal. Nakita niyang lumapit ito sa kanya habang seryoso ang muka. Hinawakan siya ni Teryo sa kanyang balikat habang punong-puno ng pag-aalala ang mga mata. O Sandra, bakit ka pa nagpunta rito? Teryo, nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Walang mangyayari sa kanya, Sandra, kung ibibigay ng asawa mo ang mga lupain namin. Isang pagtitimpi na lamang ang pumipigil at natitira sa akin. At kapag yun ay naubos pa,
Hindi ko na kayang mangako sa'yo kung ano ang mangyayari sa iyong anak. Tinalikuran ni Teryo si Sandra dahil hindi niya kayang makitang nahihirapan ito. Subalit buo na ang pasya niya na idadamay niya ang bata sa oras na walang mangyari sa kahilingan nila. Naramdaman niya ang kamay ni Sandra sa kanyang braso. Malamig ang palad nito at nanginginig. Yumakap ito sa kanyang bewang. Subalit inalis niya ang mga kamay nito sa kamuling kinausap. Wala ka nang magagawa sa plano ko, Sandra. Hindi mo na mababago kung ano ang napagdesisyonan ko. Papatayin ko ang anak niyo ni Don Benito. Huwag, Teryo! Maawa ka sa kanya. Kapag ginawa mo yan, ikaw na rin ang papatay sa sarili mong anak. Paniwala ka. Si Ulap ay tunay mong anak. Dadalawang buwan ako noon na nagdadalag tao nang tayo'y magkaiwalay. Anak mo siya, Teryo. Anak mo siya. Simula na mapangasawa ko si Benito, kahit nakainan, ay hindi ka nawala sa puso ko. Lalong-lalo na nang makita ko ang mukha ni Ulap. Sapat na sigurong patunay ng gabing itinakas mo siya. Hindi ba't pinaulan ng kanya ng bala kahit karga mo si Ulap? Teryo, hindi siya ang tunay na ama ng anak ko, kundi ikaw. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Teryo nang marinig ang sinabi ni Sandra. Wala siyang kaalam-alam na anak niya si Ulap. Sinundan pa yon ng paliwanag ni Lolo Pilo na hindi na rin nakatiis sa nakikitang pagtitiis at paghihirap ni Sandra. Teryo, anak, totoo ang sinabi ni Sandra. Alam ko na anak mo si Ulap. At totoo ko siyang apo. Kaya nga ganun na lamang ang pagpapatigil ko sa iyo. Nasaktan mo si Ulap. Dahil siya talaga ay iyong anak. Sariling dugot laman mo. Ipinagtapat sa akin ni Sandra na sa iyo ang ipinagbubuntis niya. Napilitan lang siya na sumama kay Benito dahil sa pagkakautang ng kanyang mga magulang. Tinakot lamang si Sandra ni Benito. Bakit ninyo na sinabi? Bakit hindi mo sinabi, Sandra, na napilitan ka lang noon na sumama kay Benito? Para ano pa? Para yung pandirian. Pero ngayon, pwede pa nating ibalik ang dati. Sasama ako sa'yo at iiwan ko si Benito. Kaya wag mo nang ituloy ang binabalak mo. Sandra, kinalimutan ko na ang lahat ng mga namagitan sa atin. Ang mahalaga para sa akin ngayon ay ang kapakanan ng aking mga kasamahan. 24 na oras na lang ang natitirang palugit ko kay Don Benito. Kapag hindi niya ibinalik sa amin ang lupa, pasensyahan tayo. Papatayin mo ang sarili mong anak? Ha? Papatayin mo? Bakit hindi na lamang ako ang patayin mo? Kung talagang gusto mo magiganti sa kasamaan ng asawa ko, bakit hindi na lamang ako, Teryo? Huwag na lang si Ulap. Bigyan mo siya ng karapatang mabuhay. Buong puso ko siyang ipinagkakaloob sa'yo, sapagkat ikaw naman ang tunay niyang ama. Teryo, wag. Huwag mo siyang papatayin. Anak mo siya, Teryo. Anak mo siya. Tay, ilayo niyo na po sa akin si Sandra. Ayoko na siyang makausap. Huwag, Teryo. Huwag mo gawin sa akin to. Sasama ako sa'yo. Nakikiusap ako. Kung papatayin mo ang anak ko, isama mo na lang ako. Gamitin mo akong pananggalang kay Benito para ibalik niya sa inyo ang inyong mga lupa. Sige na po, Tay. Paalisin niyo na po ang babaeng yan sa harap ko. Ayoko na siyang makita. Mahal kita, Teryo. At kahit anong mangyari, hindi ako aalis na sa poder mo. Kung mamamatay ka, kasama ng anak ko, ang mabuti pa, mamatay na rin ako. Wala na ngang nagawa pa si Teryo nang tumakbong papalapit sa kanya si Sandra at mahigpit na yumakap
sa kanya. Kahit na anong gawin niyang pagtanggal sa mga kamay nito, ay mas lalo lamang yon na humihigpit. Ang mabuti pa, Teryo. Pag-usapan ninyong mabuti ang tungkol sa inyong dalawa. Isa pa, nag-aalala na ako. Kung madali lamang tayong nahanap ni Sandra, natitiyak ko na madali rin tayong matutunton ni Benito. Teryo, sasama ako sa'yo. Hindi na ako babalik sa mansyon, pakiusap. Hayaan mo ako manatili sa tabi ng anak ko. Hindi na tumutol pa si Teryo sa sinabing yun ni Sandra. Hindi niya kayang tiisin ang dati niyang asawa dahil hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ito. Hindi na napigilan ni Teryo ang kanyang sarili at gumanti rin siya ng yakap dito. Para siyang natauhan nang makita ang luha sa mga mata ni Sandra. Halika, sumama ka sa akin sa silid ng anak natin. Salamat, Teryo. Kung ganun, hindi mo na ba gagamitin ang anak natin sa paghihiganti mo kay Benito? Hindi na, Sandra. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang masabi yon sa anak natin. Nabigla lamang ako at nagpadala sa aking emosyon. Hindi ko rin naman kayang pumatay ng isang batang walang kalaban-laban. Pagkatapos nilang mag-usap, ay pumasok sila sa loob ng kubo. Nakita ng dalawa na mahimbing na natutulog si Ulap. Naluluwa naman na niyakap ni Sandra ang kanyang anak. Ganon din si Teryo na hindi na napigilan ang sarili sa labis na kaligayahan. Nang mga sandaling yon ay masaya si Lolo Pilo nang makita sina Sandra at Teryo sa loob ng bahay. Sana hindi na matapos ang araw na yon na makitang muling naging masaya ang dalawa kasama ng kanyang apo na si Ulap. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga na sina Teryo, Sandra at Lolo Pilo, umalingaw-ngaw sa labas ang malakas na boses ni Don Benito. Napabalikwas ng bangon si Teryo at agad na dinampot ang espada. Habang sina Lolo Teryo at ang iba pang mga kasama nila ay nagsipaghanda na rin ng mga pana. Teryo, anak, ito na nga ba sinasabi ko? Natunto na tayo ni Benito. Tama ako sa inala ko. Sana pala, umalis na kagad tayo dito kanina. Nakahanda ako, Tay. Lalaban na kami kagaya na napag-usapan. Ipagtatanggol na namin ang karapatan nating lahat. Teryo, anong gagawin natin? Natatakot ako. Paano ang anak natin? Tay, kayo po muna ang bahala sa mag-ina ko. Gawin niyo ang lahat para makaligtas sila. Anak, saan ka pupunta? Haharapin ko sila, Tay. Kaya't nakikiusap ako. Ingatan niyo mag-ina ko. Lalo na ang anak ko. Kung ano man po mangyari sa akin, gusto kong mangako kayo na mamahalin at aalagaan niyo ang anak ko. Pipigilan sana ni Lolo Pilo ang kanyang anak na si Teryo. Pero mabilis na itong nakalabas ng bahay at humarap kay Don Benito. Nakahanay naman ang mga tauhan ni Don Benito habang nakatutok ang matataas na kalibre ng baril. Malakas na sumigaw si Don Benito. Sandra! Sandra, lumabas ka dyan! Hayop ka! Talagang harapan na ang panluloko mo sa akin. Talagang sumama ka na sa ampaslupang kabit mo! Hindi ako kabit ni Sandra, Don Benito. Ako ang nauna sa kanya na inagaw mo lang. Kaya't kung naparito ka para bawiin ang babaeng pinakamamahal ko, magdadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. At ano'y panlalaban mo sa akin? Ang pana ba ng mga kasama mong gunggong? Anong laban ang pana nyo sa baril namin, ha? Ibalik mo ang asawa ko. Kung ayaw mong lahat kayo ay paulanan ko ng bala. Sandra, lumabas ka! Lumabas ka sa bahay ng lalaking yan! Dahil kung hindi, papatayin ko siya! Pati ang anak ninyo! Dahil sa mga narinig, ay napilitan si Sandra na ibigay ang kanyang anak sa pangangalaga ni Lolo Pilo. Tay, kayo na po ang bahala sa anak ko.
Saan ka pupunta, Sandra? Huwag kang makinig kay Benito. Mapapahama ka lang kung babalik ka pa sa kanya. Pero, papatayin niya po kayo. At hindi ko hahayaan na mamatay kayong lahat ng dahil sa akin. Hindi ko kaya na marami pang madamay ng dahil sa kasakiman ng asawa ko. Sasamahan ko si Teryo. Hindi ko kaya kapag nawala siya. Dahil ito ang kwintas ko. Ipasuot niyo po ito sa anak ko. Isa tong agimat. Kahit papano, mapoprotektahan niya ang anak ko. Hinubad ni Sandra ang suot na agimat at ipinasuot niya yon sa kanyang anak. Habang naririnig pa rin ang sigaw ni Don Benito sa labas ng bahay. Sandra! Kapag hindi ka pa lumabas sa pinagtataguan mo, papaulanan ko ng bala mga bahay na nandito. Magbibilang ako ng 3. Kapag hindi ka nagpakita sa akin, mamamatay ka na kasama nila. 1, 2. Hindi na hinintay ni Sandra na umabot pa ng 3 ang bilang ni Don Benito. Lumabas na siya ng bahay pagkatapos yakapin ng anak. Mula sa likuran ni Teryo ay nagpakita si Sandra sa kanyang asawa na si Don Benito. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang lumampas siya sa kinatatayuan ni Teryo. Pabayaan mo na sila, Benito! Pabayaan mo na kami ng anak ko! Mahal ko si Teryo. At hindi na ako sasama sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo na kami magsama. Huwag ka magmakaawa sa kanya, Sandra. Ako ang unang minahal mo. May anak tayo. Hindi ko nahahayaan na maagaw kanya muli sa akin. Ang linta nga naman. Kapag nakahanap ng pagkakataon, kakapit at maninipsip ng dugo. Kapag nalawayan ko na, hindi ko na ibinibigay sa iba. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, Sandra, sasama ka sa akin. Hindi na ako sasama sa'yo. At lalong hindi sa lalinta, Benito. Ikaw ang linta. Kung hindi mo kinuha ang kanilang lupain, hindi na sana aabot pa sa ganito. Huwag mo silang ipagtanggol, Sandra. At kahit kailan, ay taglay mo pa rin ang ugaling linta. Pagkatapos kitang iaon sa putikan na kinalulugmukan ng iyong ama, ito pa ang igaganti mo sa akin. Nakipagkita ka sa kapwa mo linta. Nakipagkita ka kay Teryo, di ba? Alam mo naman na hanggang langit ang galit ko sa kanya. Ano pa ang hinahanap mo? Naibigay ko na sa iyo ang lahat. Ano pa? Ano pa ang hahanapin mo, Sandra? Ano pa ang kailangan mo? Ang hinahanap ko ay ang kaligtasan ng aking anak. Hindi mo sinagot ang tanong ko, Sandra. Ano pa ang hahanapin mo? Kamatayan ba? O buhay ng mag-ama mo? Tumigil ka, Benito. Hindi kailangan mamili ni Sandra. Dahil ngayon nandito na siya sa piling ko. Kamatayan ko muna ang magiging sagot sa lahat ng mga tanong mo. Mga kasama, paunalan sila ng palaso! Agad na kinuha ni Teryo ang kamay ng asawa na si Sandra at inilayo sa labanan ng kanilang mga kasama. Saka bumalik si Teryo at nakipaglaban sa mga tauhan ni Don Benito. Habang si Sandra naman ay nanatiling nakatago sa likod ng puno. Panay ang sigaw niya dahil sa labis na pag-aalala para kay Teryo. Nagsimula ang labanan, baril, laban sa mga pana, hanggang sa unti-unting humina ang puwersa ng mga tauhan ni Don Benito. Habang si Lolo Pilu naman, dala ang apo, ay nakakubli sa ilalim ng katre, nakadapa at tinatakluban ang bibig ni Ulap upang hindi ito umiyak. Umalingaw-ngaw din ang mga putok ng baril sa paligid, pati na ang tunog ng sigaw ng mga tao na tinatamaan ng palaso. Hindi ako makakapayag na basta mo na lang kaming matatalo. Lalaban kami hanggang sa huli. Sige mga kasama, paunalan sila ng mga bala ng baril. Paputukan silang lahat. Patayin sila! Sumuko na kayo! Dahil wala na kayong magagawa. Mababawi na namin ang lupang kinuha mo sa amin, Don Benito!
Abang nagpapalitan ng putok ng baril at palaso sa magkabilaang panig. Mula sa kinatatayuan ni Sandra ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pagbabagong anyo ni Don Benito. Naging isang baboy ramo ito na agad na sumugod sa mga kasama ni Teryo. Maging si Teryo ay hindi inaasahan na ang kanilang kaharap ay mga aswang pala na matagal nang pumapatay noon sa mga kapwa nila magsasaka. Parang impyerno ang eksenang yon. Nang makita niya ang pagpunit sa katawan ng mga tao gamit ang mahaba nitong mga kuko, ni hindi na nagamit ang pana dahil mas inuna ng mga ito na tumakas. Ngunit hindi lang si Don Benito ang naging aswang ng mga sandaling yon, kundi pati na rin ang mga tauhan ito. Ang putok ng baril ay napalitan ng sigaw ng mga tao habang humihingi ng tulong kay Teryo. Mga kasama! Magsiatras kayo! Mga aswang ang kalaban natin! Tumakas na kayo! Mga aswang sila! Atras, mga kasama! Hinanap ng paningin ni Teryo si Sandra at nang magtama ang kanilang paningin ay sumigaw si Teryo. Sandra! Tumakas ka na! Iligtas mo ang anak natin! Magpakalayo-layo na kayo! Bilisan mo! Hindi na natapos ni Teryo ang iba pa niyang sasabihin nang lumundag sa kanyang harapan ang aswang na si Don Benito. Nakangisi itong tumutulo pa ang malapot nitong laway na may bahid pa ng dugo mula sa kinain nito. Mapulang-mapula ang mga mata na nakalabas ang malalagari nitong mga pangil. Sinabi ko naman sa iyo, Teryo, hindi mo kami matatalo. Kung hindi rin naman mapupunta sa akin si Sandra, pareho ko kayong papantayin kasama ang anak ninyo. Hindi ako makakapayag na saktan mo, mag-ina ko. Ikaw lang at ako maglalaban. Matirang matibay. Katapusan mo na! Tumugod si Teryo. Hawak ang espada. Papalapit sa nakabaluktot na halimaw na si Don Benito. Naiwasan nito ang unang pag-atake ni Teryo. Subalit gumanti ito sa pamamagitan ng pagkalmot sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang sakit mula sa kanyang sugat. Ngunit hindi siya natinag. Muli siyang umatake ng taga kay Don Benito habang ang maririnig sa paligid ay ang tunog ng nagkikiskisan na kuko at espada. Sa muling pagtaga ni Teryo ng espada sa aswang, nasalag na yon ni Don Benito at ubod lakas nitong isinaksak ang kuko sa tiyan ni Teryo. Sabay hila, kasama ang laman loob ni Teryo. Ramdam na ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang katawan habang ang pagbulwak ng dugo sa kanyang sugat ay sumabay sa pagsuka rin niya ng dugo. Napaluhod siya sa lupa na walang ibang salitang lumabas sa kanyang bibig kundi ang pangalan ni Sandra at ang anak niya na si Ulap. Pagmasdan niyong lahat! Pagmasdan niyo kung paano ko kakainin ang katawan ng pinuno niyo na si Teryo. Sandra, alam kong nakikita mo ko. Tignan mo kung ano ang gagawin ko sa katawan ng pinakamamahal mong lalaki! Mula sa pinagtataguan ni Lolo Pilo, kitang-kita niya ang nangyari sa kanyang anak, kung paanong nilantakan ng aswang na bangkilan ang katawan ni Teryo. Luray-luray na sinibasig ni Don Benito ang laman at dugo ng kaawa-awa niyang anak. Nagtama ang kanilang paningin ni Sandra na halos mabaliw sa nakitang pagpatay sa dating mahal na si Teryo. Sinenyasan siya nito na kahit na anong mangyari ay wag na wag itong magpapakita kay Don Benito. Nang matapos si Don Benito sa pagpatay kay Teryo, ay ipinahanap nito si Sandra sa mga tauhan nito habang naiwan itong nakatayo sa paanan ni Teryo. Matagal ako nagtiis na wag tumikim ng karne ng tao. Pero ngayon na nalasahan ko na naman ang sarap ng karne niyo. Hindi na ako magtitiis pa. Kung nasaan ka man ngayon, Sandra,
Hahanapin kita at ibabalik kita sa aking mansyon! Pagkasabi nito ay umalis na si Don Benito. Naiwan ang nagkalat na katawan ng mga tao sa buong lugar na yon ng kagubatan. Hindi alam ni Sandra kung paano lalapitan ang katawan ni Teryo. Parang hindi niya kayang makita ang dating asawa. Teryo! Diyos ko! Bakit niyo po hinayaan na mangyari ito sa kanya? Hindi ko man lang siya nakasama ng matagal. Nanginginig ang katawan na nilapitan ni Sandra si Teryo. Si Lolo Pino naman na dahan-dahang humahakbang papalapit sa anak habang nakataklob ang palad sa bibig nito. Samantalang si Sandra, yakap-yakap na ang katawan ni Teryo. Walang pakialam sa dugo na dumikit sa katawan nito. Teryo, mahal ko. Patawarin mo ko. Hindi kita nailigtas. Wala akong nagawa. Patawarin mo ko, mahal ko. Ang anak ko! Wala na ang anak ko! Sandra, si Teryo, wala na siya! Pinatay siya ng hayop na Don Benito na yon! Tatay Pilo, ano na pong gagawin ko? Ano na pong gagawin natin? Pagkalipas ng ilang minuto na pagluluksa nila sa pagkamatay ni Teryo, tumayo si Lolo Pilo habang yakap ang apo. Si Sandra naman ay nanatiling nakayakap sa katawan ni Teryo. Halika na, Sandra. Umalis na tayo rito. Baka bumalik pa si Benito. Umalis na po kayo, Tatay Pilo. Dito lang po ako sa tabi ni Teryo. Ako na po maglilibing sa kanya. Dito man lang, may paramdam ko sa kanya na mahal ko siya. Lakasan mo ang loob mo, Sandra. Tibayan mo ang dibdib mo. Iwanan niyo na po muna ako dito, Tatay Pilo. Kayo na po ang bahala sa anak ko. Ipaghihiganti ko muna ang pagkamatay ni Teryo. Ako na lang ang maghihiganti para sa anak ko, Sandra. Mas kailangan ka ni Ulap. Kailangan niya ng ina. Habang pinipilit ni Lolo Pilo na alalayan na tumayo si Sandra, hindi talaga ito umalis sa tabi ni Teryo. Maya-maya pa ay narinig nila ang yabag ng paa ng mga aswang. Kaya naman, mas lalong nilakasan ni Lolo Pilo ang paghila kay Sandra. Tara na, Sandra. Sige na, umalis na tayo. Nariyan na sila. Hindi po ako natatakot sa kanila, Tatay Pilo. Sige na po. Ilayo niyo na ang anak ko. Dahil hindi ako makakapayag na hindi pagbayaran ni Benito ang ginawa niya kay Teryo. Sige na. Umalis na kayo, Tatay Pilo. Iwanan niyo na ako rito. Halos patulak siyang ipinagtabuyan ni Sandra. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang iwanan ito. Nang makalapit ang mga aswang na bangkilan, ay saktong nakalayo na rin at nakapagtago si Lolo Pilo sa likod ng puno. Kitang-kita niya kung paanong kinaladkad ni Don Benito si Sandra nang maabutan itong nasa tabi ni Teryo. Nagtataka siya na nagpabaya si Sandra at sumama ng walang imik sa lalaki. Ngunit iba ang nararamdaman niya. Alam niyang may pinaplano si Sandra. Nahabol na lamang niya ng tanaw ang mga ito hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Nang masigurado niya na wala na ang mga aswang, sa kanya nilapitan ang kanyang anak. Ipinasok niya ang lahat ng katawan ng mga namatay sa loob ng bahay. Saka sinindihan. Hindi siya umalis hanggat hindi natutupok ng apoy ang bahay. Pinagmasdang mabuti ni Lolo Pilo ang apo na si Ulap habang mahimbing pa rin itong natutulog. Isinusumpa ko, apo ko, sa harap ng katawan ng mga tao na pinatay ng mga aswang. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya para sa iyong ama.
Ito na ang panahon para muling bumalik ako sa pagiging manunugis ng mga aswang. Pinagmasdan ni Lolo Pilo ang kanyang kamay na may bakas pa ng sugat mula sa bala ng baril. Yun ang magsisilbing paalala para sa kanya sa brutal na pagkamatay ng kanyang anak. Kinuha muna ng matanda ang espada sa lupa, saka mabigat ang paa na nilisan ang lugar na yon. Tinahak niya ang daan papunta sa madilim na bahagi ng kagubatan. Tumigil siya sa gitna ng gubat sa tapat mismo ng malaking balete kung saan ay direkta yung nasisikatan ng buwan. Inilapag niya ang kanyang apo sa malapad na ugat ng puno. Lumuhod siya at dinukal ang lupa. Pagkalipas ng ilang minutong paghukay, tumambad sa kanya ang isang maliit na kahon na pinaglalagyan ng medalyong tatak ng engkanto. Binuksan niya yon at inilabas sa kahon. Tinamaan yun ng liwanag ng buwan. Itinapat niya sa kanyang noo bilang bahagi ng kanyang pagriritwal na magbibigay bisa sa kanyang kapangyarihan. Yun ang magsisilbing hudyat at sandata niya laban sa mga aswang na bangkilan. Habang nakaluhod, pumikit siya at idinikit ang medalyon sa kanyang noo. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa tiyan ng bata. Saka malakas na nagsalita. Aking medalyon na nakatago sa mahabang panahon. Narito ako upang bawiin ang pamamaalam sa inyo. Pakinggan mo ang kahilingan ko. Pakinggan ng hangin ang hinaing ko. Nagsusumamo ako sa ngalan ng hari ng mga engkanto na nagkaloob dito sa akin. Ibalik niyo ang bisa ng aking medalyon kasama ng agimat ng aking apo na nakahiga sa ugat ng punong ito na sa ninyong tahanan. Pakinggan niyo ako. Iparamdam niyo sa akin ang lakas ng bisa na medalyon ko bilang may-ari ng kanyang kapangyarihan. Dumagundong ang kulog at kidlat sa kalangitan. Kumalat ang liwanag na direkta ng tumama sa medalyon. Lumitaw ang mga sagisag na para bang bumalik sa loob ng medalyon. Nanginig ang kamay ni Lolo Pilo at mula sa dibdib ng kanyang apo ay lumiwanag ang suot nitong agimat. Isang palatandaan na nagkaroon na ng bisa ang medalyon. Diyos ko, maraming salamat po. Nadagdagan ang bisa ng agimat ng apo ko. Dininig nila ang pagsusumamo ko. Ang ibig sabihin nito, may gabay na kami ng engkantong nagbabantay sa kagubatan. Maraming salamat sa tiwala. Maraming salamat sa Diyos sa pagbibigay sa amin ng kapangyarihang ipagtanggol ang mundo laban sa lumalakas na puwersa ng kadiliman. Muling bumalik sa katahimikan ang paligid at nang manumbalik ang lakas ng medalyon ng engkanto, nakaramdam ng pagod si Lolo Pilo dahil sa malakas na enerhiyang bumalot sa kanyang katawan. Tuluyan na siyang nakatulog pagkatapos ng malagim na pangyayaring yon sa buhay ng maglolo. Mabilis na lumipas ang 12 taon. Ngayon, isang ganap ng manunugis ng aswang ang anak ni Terio at Sandra. Nakikiisa sa mga tao sa pagsugpo sa mga aswang na patuloy na gumagambala sa mga tao. Bilang bayarang manunugis ng aswang na bangkilan, marami na silang napapatay. Marami na rin silang naililigtas na mga buhay. Pasado 4:00 ng hapon, nakaupo ang maglolo sa ugat ng balete sa tapat ng walang buhay na lalaki na hinihinala nilang aswang. Hinihintay nila na magbago ang anyo nito upang tuluyang mapatay ng suot na medalyon ni Lolo Pilo. Mataman na pinagmasdan ni Ulap ang lalaki. Alam na niya ang masaklap na kwento sa likod ng pagiging manunugis nila ng bangkilan at kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Lolo Pilo sa mga kampon.
ng kadiliman. Lolo Pilo, gusto ko pong hanapin si nanay. Gusto ko pong makuha siya sa kamay ni Don Benito. Apo, hindi pa sapat ang iyong husay sa paggamit ng espada at sa pagharap sa pinuno ng bangkilan. Pero, para sa patong agimat ko, kung hindi ko naman po ito magagamit sa aswang na pumatay sa tatay ko. Magmula ng malaman mo ang nangyari sa iyong ama, nagkakaganyan ka na. Nasisira na ang diskarte mo sa pakikipaglaban, Apo. Kailangan mo pang magsanay ng gusto bago natin harapin si Benito. Pero sa ngayon, kailangan mo na nating ubusin ang kanyang mga alagad upang mabawasan ang kanyang puwersa. Paano po? Kung sa mahabang panahon na pananahimik natin, patay na pala si nanay, Lolo Pilo. Hindi yun mangyayari. Kilala ko si Benito. Mahal na mahal niya si Sandra. Kaya sana naman pakinggan mo mga sinasabi ko sa'yo. Kailangan pa natin ng konting panahon pa, Ulap, para malabanan siya ng harapan. Galit na tumayo si Ulap. Nilapitan niya ang nakahigang lalaki. Buong lakas niyang itinarak ang espada sa dibdib nito, saka pinaikot-ikot ang talim. Sabay gilit sa leeg nito at sa isang iglap, umusok ang katawan nito. Hindi na po ako maghihintay ng ilang panahon pa, Lolo Pilo. Kung hindi ngayon, bukas, haharapin ko na sila. Iniwan ni Ulap si Lolo Pilo at hindi niya hinintay na magsalita pa ito. Mabilis niyang tinakandaan papasok sa kagubatan upang puntahan ang baryo na may napapabalitang pumapatay ng mga tao. Hindi nagtagal ay naramdaman niya na nakasunod sa kanya si Lolo Pilo. Huminto ang bata sa pagtakbo at nagpahinga sa isang puno. Naghihintay ng pagsapit ng gabi. Ganon din si Lolo Pilo. Nagtago rin ito sa kasunod na puno habang dala ang pana. Pagkalipas ng ilang oras ay narinig nila ang pag-angil ng aswang na bangkilan na parabang may kinakain sa damuhan. Si Ulap ang unang lumapit at pinagmasdan ang mabalahibong balat ng aswang. Sarap na sarap ito sa paglantak sa isang hayop. Hoy! Halimaw ka! Masarap ba yung kinakain mo, ha? Gulat na napalingon ng aswang sa gawi ng batang si Ulap. Nanlalaki ang mga mata nito at napatayo at umatras papalayo sa kanila. Habang ang kanan na kamay ay nakataas, nakikiusap na huwag siyang papatayin dahil hayop lamang daw ang kinakain nito. Pero si Ulap, patuloy siya sa pagakbang, papalapit sa aswang. Kaya wala na itong nagawa kundi ang ipagtanggol ang sarili laban kay Ulap. Mabilis itong sumugod sa kanya gamit ang matutulis na kuko. Iwinasiwas nito ang kamay upang hindi siya makalapit. Muntik tamaan ng kalmot sa mukha si Ulap. Subalit mataas siyang tumalon at saknong pagbagsak niya sa lupa ay tumama ang talim ng kanyang espada sa balikat ng aswang. Bumagsak ito sa lupa, ngunit muli itong nagmakaawa. Sinabi nitong hayop lang ang kinakain nito at huwag siyang papatayin. Wala akong tiwala sa mga sinasabi ng aswang na kagaya mo. Sa ngayon, hayop lang ang kinakain mo. Pero pagdating ng oras na wala ka nang mailalaman sa kumakalamong sikmura, alam ko, nalalabas din ang pagiging ganid mo at papatay ka rin ng tao. Kagaya ng mga kauri mong aswang. Nakipagmatigasan ang aswang na bangkilan na nagkakamali raw si Ulap sa sinasabi niya. Dahil hindi raw lahat ng mga bangkilan ay masama. Ang gusto lang daw nito ay mabuhay na katulad ng isang normal na tao. Pero hindi talaga naniniwala si Ulap. Sinubukan niyang itarak ang talim sa katawan nito. Ngunit malakas na sumigaw si Lolo Pilo. Apo, wag! Huwag mong ituloy ang pagpatay sa kanya. Baka naman nagsasabi siya ng totoo. Lolo Pilo, kayo po nagturo sa akin
na huwag maniniwala sa mga salita ng isang aswang, di ba? Kaya nga po namatay si tatay dahil naniwala siya sa kabutihang ipinakita ni Don Benito. Kaya bakit ngayon, pinipigilan niyo po ako? Ang dapat po sa kanila ay mamatay. Ulap, ibaba mo ang espada mo. Sa tingin ko ay nagsasabi siya ng totoo. Hindi siya masamang nilalang. Sige na, kahit ngayon lang, apo. Muli tayong maniwala sa sinasabi ng isang aswang. Pagkatapos na marinig ni Ulap ang sinabing yon ni Lolo Pilo, ibinaba niya ang kanyang espada. Subalit hindi pa man nagtatagal ay bigla na lamang siyang sinunggaban ng aswang na bangkilan. Kinalmot kagad siya nito sa kanyang likod. Ramdam na ramdam niya ang sakit. Napasigaw siya ng malakas at ang palaso ni Lolo Pilo ang unang tumama sa noo ng aswang. Kasunod ng pag-ikot ni Ulap at pagtaga sa leeg nito, tumalsik ang ulo ng aswang. Bumagsak ang katawan nito sa lupa habang bumubulwak ang dugo. Napaluhod si Ulap. Nakatukod ang talim ng kanyang espada. Apo, may sugat ka. Akma na sanang aalalayan ni Lolo Pilo ang kanyang apo nang iwinaksi ni Ulap ang kamay nito. Hindi niya na itago ang sama ng loob para sa matanda. Nakita niyo na? Nakita niyo po kung paano niya ako inatake dahil binigyan natin siya ng pagkakataon. Kahit kailan, ang aswang ay aswang, Lolo Pilo. Pagkatapos na nangyaring to, wala na akong paniniwalaan sa mga sasabihin nila. Lahat ng kampo ng kadiliman, ang dapat sa kanila ay mamatay. Naramdaman ni Ulap ang pagbalot ng enerhiya sa kanyang katawan at sa isang iglap ay naghilom ang kanyang sugat sa likod. Tumayo siya nang bumalik ang kanyang lakas. Pinagmasdan niya ang katawan ng aswang na bangkilan. Unti-unti itong nasunog nang itapat ng matanda ang medalyon sa katawan nito hanggang sa maging abo at sumama ang mga yon sa hangin. Patawarin mo ko, apo. Muntik ka tuloy mapahamak na dahil sa akin. Pasensya ka na talaga. Hindi pala talaga dapat maniwala sa sinasabi ng isang aswang. Hindi nakatanggap ng tugon si Lolo Pilo mula kay Ulap na naglakad na paalis sa lugar na yon. Tinahak nila ang daan papunta sa kabilang baryo. Tutugisin nila ang mga aswang na pumapatay ng mga magsasaka. Kahit alam niyang nakasunod sa kanya ang kanyang Lolo Pilo, hindi niya ito kinakausap ni hindi tinitignan. Ipinaramdam niya rito na masama talaga ang loob niya sa nangyari kanina. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, narating na nila ang baryo ng Hagunon. Tahimik ang paligid, kaya rinig na rinig ang pagsigaw ng isang lalaki mula sa likod ng sirang bahay. Nagmamakaawa ang lalaki na huwag itong papatayin dahil kailangan pa raw nitong sumundo ng hilot para sa asawa nito na malapit ng manganak. Dahan-dahan nilang nilapitan ang pinagmumulan ng ingay. Pagsapit nila sa likod ng bahay, tumambad sa kanilang paningin ang isang aswang na bangkilan na parabang aninong nakatayo sa harap ng lalaking nakaupo sa lupa. Uminit ang suot na agimat ng batang si Ulap, kaya natitiyak niya na aswang nga ang nakikita niya. Walang puwang ang awa para sa'yo. Magpaparami lang kayo ng mga lahi. Wala kayong karapatan na magkaroon ng pamilya. Kasunod ng pagdapa ng aswang, nilantakan nito ang katawan ng lalaki. Nagkikisay ang katawan nito habang nagliliparan sa ere ang mga napunit na damit ng biktima. Sinubukan naman ni Lolo Pilo na patamaan ng palaso ang nilalang na pumatay sa lalaki.
Ngunit nanlaki ang kanilang mga mata nang masalo ng kamay nito ang palaso. Umangil ito ng malakas, saka napatingin sa gawi ni Ulap. Napaatras ito at tumakbo papalayo. Hinabol ng maglolo ang aswang na bangkilan, ngunit masyadong mabilis ang nilalang. Nakita rin nila ang pagbabago sa anyo nito. Naging isang malaking ibon ito at lumipad sa impapawid, papalayo sa kanila. Sa lahat ng mga aswang na bangkilan, siya lamang ang nakatakas sa atin, Apo. Masyado siyang mabilis. Malakas at kakaiba ang husay sa pagsalo ng palaso. Natitiyak kong marami na siyang napapatay na tao dahil iba ang enerhiya na nararamdaman ko sa kanya. Nakatakas po siya dahil nagdadalawang isip na kayo sa pagpatay sa mga aswang na bangkilan, Lolo Pilo. Akala ko po ba, kapag manunugis ng aswang, hindi dapat nakakaramdam ng pag-aalinlangan. Isa pa, tumanggap po tayo ng bayad mula kay Kapitan para siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan. Pero paano po natin ipapaliwanag kay Kapitan na meron na namang isang lalaki na matay mula sa pangangalaga natin? Hindi ako nag-aalinlangan. Sadyang mabilis lang ang isang yon, Apo. Hanggang ngayon ba naman ay masama pa rin ang loob mo sa akin? Tama kayo. Masamang-masama ang loob ko dahil magmula nang malaman ko ang nangyari kay tatay, para nang sasabog ang dibdib ko. Gustong gusto ko na pumabigyan ng katarungan na nangyari sa kanya. Pero pinipigilan niyo po ako palagi. Dahil mahina ka pa kumpara sa lakas ni Benito, Apo. Nakita mo ba ang nilalang kanina? 2 ganon o higit pa ang katumbas ni Benito. At nag-aalala ko sa iyo na baka dahil sa galit na nararamdaman mo, yan pa ang magpahamak sa iyo, Apo. Maniwala ka naman. Kahit na po, Lolo Pilo, kahit na anong mangyari, haharapin ko si Don Benito. Makikinig lamang ako sa inyo kapag napatunayan ko na kung gaano siya kalakas. Wala nang nagawa si Lolo Pilo, kundi ang pagmasdan na lamang ang kanyang apo. Sa tagal ng pagkakatayo nila sa tapat ng lalaki, ay nagulat na lamang sila nang biglang magbago ang anyo nito. Naging isa itong aswang na bangkilan. Diyos ko! Paano nangyari ito? Isa lang pong ibig sabihin yan, Lolo Pilo. May isang aswang na bangkilan ang pumapatay sa mga kapwa niya aswang. Ang ipinagtataka ko lamang po ay kung bakit niya yung ginagawa. Sa ano pong dahilan? Kung ganon, bukod sa atin, may iba pang kumakalaban kay Benito. Sa tingin ko, tauhan ito ni Benito. Pero ang bangkilan kanina, hindi pa malinaw kung ano ang totoong motibo niya. Nagtataka na napatingin na lang ang maglolo sa katawan ng aswang na unti-unting nasusunog sa kanilang harapan. Saka lang napansin ni Ulap na kaya pala kanina pa umiinit ang suot niyang agimat ay dahil aswang din ang lalaki. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay naglakad na ang maglolo papalayo sa lugar na yon. Nagtungo naman sila sa maliit na baryo na madadaanan nila sa pag-uwi sa kanilang bahay. Samantala, sa mansyon naman ni Don Benito ay nagwawala sa galit ang lalaki. Nagbasag ng bote ng alak, ibinalibag ang mga upuan at lamesa at sinaktan ang mga tauhan. Bumagsak ang mga ito sa sahig. Mga walang hiya kayo! Inutil! Hanggang ngayon ay pinapasakit pa rin ang ulo ko ng mga manunugis na yan. Kumilos naman kayo! Hindi yung puro pagpapasarap na lamang sa buhay ang inaatupag ninyong mga gunggong kayo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na mahanap ang mga lintik na mga manunugis na yan. Kung kinakailangan na pumatay kayo ng maraming tao ay gawin ninyo. Mapalabas lamang ang mga hayop na yon. Oh! Ano pang tinitingin-tingin nyo? Kumilos na kayo! Agad na umalis
ang mga tauhan ni Don Benito at kagaya ng inaasahan, nilusob ng mga alagad nito ang kalapit na baryo. Sakto naman yun, napapadaan sa lugar na yon sina Lolo Pilo at Ulap. Kaya mula sa kinatatayuan ni na Lolo Pilo at Ulap ay natanaw nila ang malaking ibon na bumaba sa baryo na nasa unahan ng kanilang daanan. Sa isang iglap ay nagsababoy ramo ang mga ito. Walang kaawa-awang pinasok ng mga aswang ang kubo ng mga nakatira doon. Napuno ng sigaw ng mga tao at pag-angil ng mga aswang ang buong paligid. Agad na tumakbo si Ulap sa kinaroroonan ng mga tao at bawat lapitan niya ay sinasaksak niya ng espada sa leeg ang mga halimaw. Si Lolo Pilo naman ay panayang pagpapakawala ng palaso sa ere. Asintado ang matanda, kaya lahat ng palaso nito ay sa pagitan ng mga mata ng aswang tumatama. Pasadsad na bumabagsak sa lupa ang mga aswang na bangkilan habang umaangil dahil sa labis na sakit. Mga anak kayo ng demonyo! Wala na kayong kawala ngayon! Hindi ko hahayaan na may mabuhay pa sa inyo! Tikman niyo ang lupit ng aking paghihiganti! Ha! Ubod lakas na itinarak ni Ulap ang kanyang matalim na espada sa lupa. Sabay-sabay na napatalon ang mga aswang na bangkilan dahil sa malakas na epekto ng kanyang sandata sa katawan ng mga ito. Tumindi ang pag-iinit ng agimat ni Ulap na parabang nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas at bilis. Sa pagwasiwas niya ng espada, lahat ay tinatamaan sa leeg at napupugot ang mga ulo nito. Habang si Lolo Pilo naman ay hawak ang kanyang medalyon. Itinapat yon sa lahat ng katawan ng mga aswang na napapatay ni Ulap. Kitang-kita ng lahat kung paano tinupok ng apoy ang katawan ng mga aswang na bangkilan. Sa isang iglap, nawala ang mga kalaban. Naiwan ay ang naaabong katawan ng mga ito na nagkalat sa lupa. Habang ang mga tao na nailigtas nila mula sa mga halimaw ay sobra ang pasasalamat sa kanilang mga nagawa. Sinubukan pa nga ng mga ito na bayaran sila. Subalit tumanggi ang maglolo. Nako, hindi na bale. Kahit wag nyo na kaming bayaran ng apo ko, mga kasama. Masaya kaming makatulong sa inyo at nailigtas sa buhay ninyo. O papano? Magpapaalam na kami. Mag-iingat po kayong lahat. Lolo Pilo, mukhang iba po nararamdaman ko sa nangyayari ngayon. Parang isang babala po ito. Hindi po kaya? Babala? Abay, anong ibig mo sabihin, apo? Ngayon lang po nangyari ito, di ba, Lolo? Dati, paisa-isa lang po ang mga aswang na bangkilan na napapatay natin. Pero ngayon, higit na po sa 20 ang sumugod sa mga tao. Nangangahulugan po yon na isang paghamon. Ipinapakita nila kung gaano sila kalakas at kahandang pumatay ng mga tao. Kaya nga, Ulap, apo, sinasabi ko sa'yo nung nakaraang gabi na iba ang mga aswang na bangkilan. Mapanganib sila. Lalo pat kaya nilang gayahin ang ayunan lahat ng uri ng mga hayop. Lubha silang delikado, apo. Kaya kung hindi natin suot itong mga kapangyarihang agimat natin, mahihirapan tayong mahulaan kung aswang ba sila o hindi. Sa nakita ko sa'yo kanina, sa paraan mo ng paggamit ng espada, masasabi kong handang-handa ka na sa isang matinding labanan. Nakaramdam ng saya si Ulap sa sinabing yon ng kanyang Lolo Pilo. Isa munang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, saka naglakad papalayo sa lugar na yon. Si Lolo Pilo naman ay isinukbit sa balikat ang dala nitong pana. Maya-maya pa ay narating nila ang kanilang bahay sa gitna
ng kagubatan. Pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay, ay agad silang nagpahinga. Hindi sila nag-usap ni Lolo Pilo dahil abala siya sa pag-iisip kung paano niya mahahanap ang kanyang ina. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya na muli silang magtatagpo at magkakasama. Nang gabi rin na yon, ay hindi alam ni Lolo Pilo at Ulap na merong isang nakaligtas sa labanan na yon. Walang iba kundi si Arnulfo. Isinumbong nito kay Don Benito ang mga nalaman at isinalaysay ang mga nangyari, kung paano namatay ang mga kasama at kung ano ang kapangyarihang taglay ng maglolong manunugis. Ang mga lintik! Buhay pa pala maglolong yun. Kung ganun, buhay pa pala ang anak ni Sandra at siya ngayon ang pumapatay sa mga tauhan ko. Hindi ako makakapayag. Walang sino man ang makakatalo sa akin kahit may kapangyarihan pa sila. Kahit kailan talaga ang hayop na matandang yun kontra sa lahat ng mga ginagawa ko. Ihanda mo mga alagad ko, Arnulfo. Panahon na para magharap kami at sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan na mabuhay pa sila. Dala ng labis na galit ni Don Benito. Nagbago kagad ang anyo nito. Biglang nagsaasong lobo na umalulong sa loob ng mansyon. Mapulang-mapula ang mga mata nito na tumitig sa bilog na buwan. Ano pa ang hinihintay mo, Arnulfo? Tipunin mo ang lahat ng mga alagad ko. Susugod tayo sa kanila. Ako naman ngayon ang aatake sa kanila. Umalis si Arnulfo sa harap ng aswang na si Don Benito sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng anyo bilang isang ibon. Habang si Don Benito naman ay nagbago rin kagad ang itsura. Mula sa pagiging aswang na lobo, nagpalit ito ng anyo bilang isang paniki. Kasunod ng paglipad nito palabas sa bintana. Sa kabilang dako naman ng kagubatan, sa bahay ng maglolong manunugis, ay hindi na naaalis ang pag-iinit ng kanilang suot na kwintas. Sabay na napabalikwas pa ng bangon ang maglolo at nagkatamaan ng paningin. Hindi maaari ito. Humanda ka po. Nararamdaman ko na mayroong panganib na parating. Opo, Lolo Pilo. Nararamdaman ko rin po yun. Inihanda ng dalawa ang kanilang mga sandata at lumabas ng kanilang pintuan. Sadya silang lumabas ng bahay at hinintay ang pagdating ng mga aswang. Pagkalipas ng kalahating minuto na paghihintay, mula sa impapawid, dumagsa ang laksa-laksang mga ibon at paniki. Bumaba ang mga yon sa lupa, kasabay ng pagbabalik sa dati nitong anyo bilang isang tao. Nakahanay ang mga yon habang nakangisi at nakatingin sa kanila. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Hinahanap ko kayo, pero kusa kayong nagpakita. Kayo pala ang umuubos sa mga tauhan ko. Ang buong akala ko pa naman ay patay na kayo ng apo mo, Tandang Pilo. Pero iba ka rin. Iba talaga pag masamanda mo. Kung meron man na masamanda mo at dapat mamatay sa ating dalawa, ay ikaw yon, Benito. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa anak kong hayop ka. Sisiguraduhin ko na ngayon, mamamatay ka na sa aking mga kamay. Kaya simulan mo na magdasal sa Diyos mong kampo ng kadiliman. Dahil dumating na ang gabi ng paghukom para sa'yo. Papatayin ko kayong lahat, kasama ng mga alagad mong demonyo. Mapatay niyo man ako,
Sabihin na natin na mapatay niyo ko. Pero hindi pa rin sapat yun sa buhay na kinuha ko sa inyo. Wala na si Sandra. Pinatay ko na rin siya. Pinagsaluhan namin lahat ang katawan niya hanggang sa kahuli-hulihang hibla ng kanyang laman. Dahil sa mga narinig ni Ulap, bumugso ang labis na galit sa kanyang dibdib. Mabilis siyang sumugod sa mga kalaban, ni wala siyang pinalampas na pagkakataon para pugutan ng ulo ang lahat ng bangkilan na humarang sa kanya. Habang abala sa pakikipaglaban si Ulap, si Don Benito naman ay agad nang nakapagpalit ng anyo. Muli itong naging aswang na bangkilan. Saka malakas na sumigaw at inutusan ang mga tauhan na agad salubungin si Ulap. Muling nagsababoy ramo ang mga kalaban. At bago pa man makalapit ang bata sa nakatayong si Don Benito, ay nasalag ng isang aswang na bangkilan ang pagtama ng talim ng espada ni Ulap sa pinuno ng mga ito. Ngunit nakaganti siya rito ng sipa sa muka. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Sabay tarak niya ng espada, direkta sa dibdib ng aswang. Nagkikikisay ang katawan nito habang nakabaon ang talim sa dibdib nito. Hindi pa nasiyahan si Ulap. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at pinugutan ito ng ulo. Para sa ama ko! Para sa kanya! Ang kamatayan mong hayop ka! Hindi pa rin nagtapos. Pinagsasaksak ni Ulap ang katawan ng baboy ramo hanggang sa tuluyan na itong magkalasog-lasog. Si Lolo Pilu naman ay panayang pagpapakawala ng palaso sa ere. Pinuntirya ng matanda ang aswang na si Don Benito na umiiwas sa palaso habang tumatakbong papalapit kay Lolo Pilu. Nang makalapit ito sa matandang manunugis, ay nagpambuno ang dalawa. Bumagsak sa lupa si Lolo Pilu at nabitiwan ang hawak-hawak na pana. Akma na sanang sasaksakin ng kuko ng aswang ang matanda. Ngunit malakas naman na itinarak ni Ulap ang talim ng kanyang espada sa lupa. Tila nagkaroon ng malakas na hangin at pagyanig ang buong paligid na tila ba lumilindol. Kaya natumba ang mga kalaban, pati na rin ang pinuno ng mga aswang na si Don Benito. Ano pang hinihintay niyong lahat, mga gunggong? Sugurin niyo ang bata! Isang tambak kayong mga inutil! Patayin niyo siya! Hindi pa man halos nakakabangon ang mga aswang, ay biglang dumating ang isa pang aswang na bangkilan at walang awa nitong niluray-luray ang katawan ng kapwa nito aswang. Nabaling ang atensyon nilang lahat sa bagong dating na bangkilan. May pagtatakaman sa isip ni Ulap, ay agad na rin siyang kumilos para harapin si Don Benito. Inatake niya ito ng taga, ngunit nakakaiwas ito. Gumanti naman si Don Benito sa kanya. Isang malakas na suntok ang pinakawalan nito at tumama sa tiyan ni Ulap. Bumagsak siya ng pasadsad sa lupa. Nang makita naman ni Lolo Pilu ang nangyari sa kanyang apo, kinuha niya agad ang pana at nagpakawala ng palaso sa ere. Tumama yon sa braso ni Don Benito. Kita nila na pinutol nito ang palaso at muling umatake sa maglolo. Saktong paglapit ni Don Benito sa dalawa, ay humarang ang isang aswang na bagong dating kanina. Ito ang sumalo sa kamao ni Don Benito. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa habang nagpapambuno. Nagpapalitan ang mga ito ng kagat at kalmot sa bawat isa. Lolo Pilu, meron tumutulong sa atin ng isang bangkilan at hindi po ako maaaring magkamali. Siya rin po nakita natin na pumatay sa lalaking naging aswang. Hindi ako sigurado kung siya apo. Ngunit, kagaya na sinabi mo, mahirap na magtiwala sa kabaitan na ipinapakita nila. Kaya ang dapat sa kanila ay mamatay ng lahat.
Itinaas ni Lolo Pilo ang pana habang hawak ang palaso. Nakatutok yon sa likod ng pinuno ng mga aswang na bangkilan na si Don Benito. Kasabay ng pagbitaw niya sa tali, ang pagtama naman ng palaso sa likod ng aswang na si Don Benito. Umangil ito at napasigaw ng malakas. Sinamantala naman ni Ulap ang pagkakataon na yon. Nilapitan niya kagad ang tumayong aswang at ginilitan ito sa leeg gamit ang kanyang matalim na espada. Hanggang sa napaluhod ito sa lupa. Hindi ako papayag na matalo ninyo! Nagpilit itong tumayo. Subalit sa dami ng dugo na bumulwak mula sa leeg nito, ay unti-unti na itong nanghina. Habang ang isang aswang na bangkila naman na una na nitong nakalaban, ginamit ang matutulis na kuko at dinukot nito ang puso ng aswang. Ipinakita ng aswang na bangkilan kung paano nito nilantakan ang puso nito mismo sa harap ni Don Benito. Dilat ang mga mata na bumagsak sa lupa ang pinuno, habang ang bangkila naman na tumulong sa kanila ay lumayo kina Lolo Pilo at Ulap. Itinapat ni Lolo Pilo ang medalyon sa wala ng buhay na katawan ni Don Benito. Mula sa kanyang harapan ay unti-unti itong nilamon ng apoy hanggang sa maging abo ito. Itinago ni Lolo Pilo ang medalyon habang ang agimat naman ni Ulap ay nagliwanag at ginamot ang mga tinamo niyang sugat sa katawan. Ikaw, aswang na bangkilan, sino ka? Bakit mo kami tinutulungan ng apo ko? Magsalita ka! Hindi nakatanggap ng tugon si Lolo Pilo mula sa aswang. Sa halip, unti-unting naglaho ang pagiging bangkila nito hanggang sa bumalik ito sa pagiging tao. Sa una ay hindi kagad nakilala ni Lolo Pilo ang babae dahil gumanda ito at mas bumata pa ang itsura. Hindi maaari. Sandra, ikaw na ba yan? Ikaw ang aswang na bangkilan? Lolo Pilo, ako nga. Ako nga po ito, si Sandra. Sus Mariosep, ang akala ko ay patay ka na, kagaya na sinabi ni Benito kanina. Ngunit, paanong nangyari iyon? Nakaligtas po ako. Akala nila totoong namatay ako nung gabing yon. Naiwan po ako sa gubat at basta na lamang po akong nagising na malakas at may kakaibang nararamdaman sa katawan. Hindi ko po alam na lumipat sa akin ng isang perlas ng isa sa mga tauhan ni Benito. Imalang nabuhay po ako. Ngunit ito nga, naging isang aswang na bangkilan na. Tatay Pilo, ang anak ko po, nasaan siya? Sandra, hindi mo ba nakikilala si Ulap? Ayan siya, nasa harapan mo lang. Naalala mo ba ang suot ng agimat? Kahit wala ka, yan ang nagsilbing proteksyon niya laban sa lahat ng uri ng mga aswang. Matagal na hindi nakapagsalita si Ulap ng mga sandaling yon. Titig na titig lamang siya sa magandang babae na nasa harapan niya. Unti-unti itong lumapit sa kanya habang naluluwa ang mga mata. Biglang uminit ang suot na agimat ni Ulap, kaya saglit niyang hinubad yun at inilagay sa bulsa upang makalapit sa kanya ang kanyang ina. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Sandra. Maigpit niyang niyakap ang anak na si Ulap. Humagulgul siya ng iyak para sa mga panahon na hindi niya nakasama ang anak. Si Ulap naman ay naiiyak na gumanti rin ng yakap sa kanyang hinahanap-hanap na ina. Ulap! Ulap ang anak ko! Ang anak ko! Opo, Nay. Ako nga po ito. Ang anak nyo. Diyos ko,
Kaya tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito, anak. Hindi ko kasalanan ang pagkakalayo natin. Ginawa ko ang lahat para masiguradong ligtas ka. Lihim ako nagbantay sa mansyon para malaman ko kung ano mga binabalak nila laban sa'yo. Kaya nalaman ko na aatake sila sa inyo. Habang papunta ko rito, panay ang dasal ko na sana'y ligtas ka at walang mangyaring masama sa inyo. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Matagal po ako nangulila sa inyo, Nay. Pero paano na po? Ano na po ang mangyayari sa inyo ngayon, Nay? Bumitaw sa pagkakayakap si Sandra at pinagmasdang mabuti ang kanyang anak. Ako pa rin ito, anak. Kahit isa na akong aswang na bangkilan, kahit na kailan, ay hindi ako tumikim ng katawan ng tao. Mga hayop at kapwa-aswang ko lang ang kinakain ko upang patayin at hindi na sila makapagasik ng lagim. Anak, mabubuhay na tayo na magkasama at hindi na tayo magkakahiwalay kahit kailan. Opo, Nay. Tanggap ko po kahit isa po kayong aswang na bangkilan. Sadyang napakabuti ng Diyos, Sandra. Binuhay ka niya upang makasama mo pa ang iyong anak. Kung nasaan man ang anak ko si Teryo, natitiyak ko na masaya na siya sa nangyayari sa inyong mag-ina. Tumayo si Sandra at nilapitan ang matanda na si Lolo Pilo. Nagpasalamat siya sa pagpapalaki at pagmamahal nito para kay Ulap. Pero dahil may suot na medalyon ang matanda, agad na lumayo si Lolo Pilo. Sapat na ang pagpapasalamat mo, Sandra, sa pagkakaligtas mo sa amin kanina. Naging mabuti kang tao, kaya hindi hinayaan ng Panginoong Diyos na mawala sa iyo ang anak mo, at hindi ka rin niya hinayaan na malubog ng gusto sa apoy ng impyerno dahil sa iyong pagiging aswang. Mas nangibabaw pa rin sa iyo ang kabutihan at pagmamahal. Sa ngayon, ay wala ng dahilan para manatili pa tayo sa lugar na ito. Lilisanin natin ang baryo at mamumuhay ng tahimik sa ibang lugar para makapagsimula ng panibagong buhay. Ako naman po, itatabi ko po muna ang agimat ko para makasama ko po si Nanay, Lolo Pilo. Hindi na tayo magiging manunugis ng aswang na bangkilan na po, sapagkat tuluyan na nating natalo ang mga alagad ni Benito. Kung meron man na bangkilan o mga aswang na manggugulo sa mga tao, si Sandra na ang makakalaban nila. Siyempre po, lalabanan ko po sila dahil ang paggawa ng kabutihan ay walang pinipiling anyo. Kahit isang aswang ay may karapatan pa rin naman na pumanig sa kabutihan dahil tayo po mismo ang pumipili sa ating landas na tatahakin. Masayang naglakad papalayo ang tatlo habang naiwan ang mga nagkalat na abo sa kagubatan. Muling naibalik ang lupain na kinamkam ni Don Benito sa mga tao at walang sino man ang nakakaalam sa kung ano ang totoong nangyari sa asyendero si Don Benito. Magmula rin ng gabing yon ay bumalik na ang katahimikan sa buong baryo. Si Sandra ay nag-alaga na lamang ng mga hayop na maaari niyang gawing pagkain sa oras na magugutom siya. Habang si Ulap naman ay nagpatuloy sa pag-aaral bilang isang mabuting bata na tagapagpatupad ng katahimikan sa kanilang paaralan. Samantalang si Lolo Pilo naman ay tuluyang namaalam sa medalyon. Isinaoli niya ang medalyon sa mahiwagang puno ng balete. Saka nagpasalamat bago umalis sa lugar na yon. Marami ang nabibiktima ng mga huwad na pagpapakita ng kabutihan sa tao. Iyon pala ay merong masamang hangarin sa kapwa. Subalit ang kayamanan, kapangyarihan at lupain na naipon sa lupa ay hindi kailanman madadala
sa hukay. Kaya mas mabuting maging mayaman ka sa pananampalataya sa Panginoon kesa ang mag-ipon ka ng yaman sa lupa. Dahil sa oras na singiling ka na sa kabayaran ng lahat ng naging kasalanang nagawa mo sa lupa, walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang kabutihan at pananampalataya mo sa dakilang lumikha.